Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At pagpasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 13, Biyernes. Bagamat marami sa atin ang mayroong mga pamahiin na Friday the 13th, masama, bawal, no, delikado. Pero sa atin, ang inaalala natin ay ang biyaya ng Diyos. No? Dahil ngayon, ang araw na kung saan ay yung huling araw po ng aparisyon ng mahal na Birhen sa Fatima. At ito yung anak na ranasan ng napakaraming tao. No? Naniniwala man o hindi, pero naranasan nila yung sabi kasi yung dancing sun, no? Pero yung himala na mula doon sa araw na lumakas ang ulan, nabasa ang lahat, pero sumikat ang matinding araw, pero hindi sila napaso, hindi sila nasunog. At ito po yung talagang nagpabago, no, sa napakaraming tao, kung saan patuloy na nagpapaalala sa atin na
kasama natin ang mahal na Birhen Maria sa paglaban sa anumang kasamaan. Kaya importante din po na kilala natin ang ating mga sarili. Ang isa sa nagpapatibay sa atin ay ang salita ng Diyos. Kapag wala tayong pagkilala sa ating sarili, wala tayong binabalikan, pinaghuhugutan at kinakapitang salita ng Diyos, nagiging mahinang nilalang tayo. Paano ba pag sinabing mahinang nilalang? Konting mga away, bumibigay ka. Konting paninira, konting pangbabash, nasisira ka kaagad. Ang demonyo po, ay gumagawa ng paraan kung paano ka pahihinain, yung panghihinaan ka ng loob. Kaya kung hindi ka talaga magbabantay, madali ka talagang masisira. Kasi sabi nga dito, nung gumawa ng kababalaghan si Jesus, nakapagpalayas ng mga masasamang espiritu, ano ang sabi ng mga tao? Kampon ni Satanas yan . Galing kay Beelzebul ang kapangyarihan yan. Kaya yan nakakagawa ng ganyan. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, aswang ka. Di ba? Pag ganun pa lang, wala . Away ito. Mapantig yung tenga mo, ay hindi pwede. Di talo nga talaga tayo. Dito pinapaalala sa atin ni Jesus na kailangan tayo mas maging malakas kaysa doon sa mga naglalakas-lakasan ng loob na sirain ka. Kaya kung alam mo, kilala mo ang iyong sarili, kahit anong sabihin sa iyo ng Poncio Pilato, hindi ka agad-agad papatol. Hindi ka para bang gaganti. Pagsasabihan ka ng hindi maganda, sasabihan mo rin ng hindi maganda. Mas maging matalino sa pagharap ng mga taong hindi ko alam, hindi nga natin alam kung anong pinanggagalingan, bakit nila sinasabi yon sa iyo. Kasi po pwedeng lahat naman yan ay paninira lang. Hindi nila matanggap na magaling ka, hindi nila matanggap na mas okay ka. Yung iba, kapag nai-insecure na, pumapasok sa kanila yung espiritu ng insecurities, walang makikitang maganda yan sa iyo. Hahanapan ka lang yan ng kasiraan. Kaya kung malinaw sa iyo, sino ka at anong ginagawa mo, tutuloy ka lang. Huwag kang patatalo at sasabihin mo, nadidepress, anxiety. Demonyo yan. Kalabanin mo. Pero sa tulong ng mahal na Birhen. Kasi alam niya, sabi nga po, yan lang naman kinatatakutan talaga ng demonyo. Pangalan ni Jesus at ang debosyon sa mahal na Birhen. Kaya inay-hinay lang, Huwag magpapadalos-dalos. Kahit nasabihan kang aswang ka, pangit ka, o lahat na nang sabihin sa iyo na sa mundong ito na puro kapangitan. Sabihin ba natin mataba ka, baboy ka, ngitian mo lang. Kasi alam mo nga ang sarili mo. Kilala mo . Kung magre-react ka, baka nga mayroong something sa iyo. Kung magagalit ka doon sa nagagalit sa iyo na hindi mo naman alam kung bakit sila nagagalit, ipagdasal mo. Yun naman lagi ang sinasabi ni Kristo. Kaya sabi nga, babalik at babalik ang demonyo. Susubukan at susubukan na mahulog ka sa bitag. So kung hindi ka magiging aware, konting salita, magagalit ka na. Magwawala ka, susugurin mo din sila. Pag ganun ang nangyari, talo ka.
talo ka. So may tamang paraan ng paggagwardya ng ating mga sarili at yung pamamaraan natin, pamamaraan ni Jesus. Amen?